Maligayang pagbabalik sa Tagalog Drama Recaps. Ang kwento natin ngayon ay ang unang season ng isang thriller series na pinamagatang Money Heist. Nagsimula ang series sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang dalaga na nalulumbay dahil katatapos lang mawala ng kanyang pinakamamahal na kasintahan. Isa siyang magaling na magnanakaw na madalas nagsasagawa ng pagnanakaw kasama ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, ang huling pagnanakaw na kanilang ginawa ay naging isang kabiguan na humantong sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Naging takas sa pulis ang babae, kaya binalak niyang tumakas sa ibang bansa. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, siya ay nilapitan ng isang lalaking nakasalamin na binansagan bilang The Professor. Pagkatapos ay inalok siya ng propesor na sumali sa isang grupo kung saan plano nilang isagawa ang pinakamalaking pagnanakaw sa Spain. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sa wakas ay nagpasya siyang sumali sa kanyang grupo. Pagkatapos nito, tinipon ng propesor ang 8 iba pang miyembro, kabilang ang dalaga, at dinala sila sa isang lugar kung saan sila magsasanay at magpaplano ng pagnanakaw. Hiniling ng propesor na sundin nila ang natukoy na pagsasanay upang ang pagnanakaw na nais nilang gawin ay maging maayos at makamit ang kanilang ninanais na resulta. Sa unang pagpupulong, pinili nila ang pangalan ng lungsod bilang isang pseudonym. Ang unang miyembro ay isang lalaking may palayaw na Berlin, isang magnanakaw ng alas na may karanasan sa iba't ibang nakawan. Si Berlin ay ang second in command ng propesor na direktang mangunguna sa pagnanakaw habang ang propesor ay nanonood mula sa hideout. Sumunod, isang lalaki na ang palayaw ay Moscow, isang dating menero na naging kriminal at sumama sa grupo kasama ang kanyang anak na si Denver. Ang iba pang miyembro ay si Rio, isang lalaking henyo na hacker. Pagkatapos ay 2 lalaki ang mga veteranong sundalong Serbian na may palayaw na Helsinki at Oslo at isang babae na may palayaw na Nairobi, isang dalubhasa sa pamemeke ng mga bagay na namamahala sa pag-imprenta ng pera at pangangasiwa sa pagtunaw ng ginto. Ang huling miyembro ay ang dalaga na pinili ang Tokyo bilang kanyang alias. Lahat sila ay kinuha ng propesor, ang utak ng pagnanakaw at pinagplanuhan ng mabuti ang lahat. Wala siyang criminal record o population data, kaya binansagan din siya bilang The Ghost. Sa loob ng 5 buwan, itinuro ng propesor ang lahat ng mahahalagang detalye tungkol sa kanilang paparating na pagnanakaw at iginiit na bawal silang pumatay ng sinuman. Nakasuot sila ng pulang uniforme, kumpleto sa mga maskara na ganap na nakatikip sa kanilang mga mukha tuwing magsasagawa ng pagnanakaw. Ang grupo ay malapit ng magsagawa ng pagnanakaw sa Royal Mint ng Spain, kung saan kinuha nilang hostage ang 67 tao, kabilang ang mga empleyado ng bangko at mga estudyante sa high school na nasa isang study tour. Pagkatapos ay hiniling sa mga hostage na ibigay ang kanilang mga cellphone sa mga magnanakaw. Ang isang batang babae na nagngangalang Allison Parker ay magiging isang pangunahing bilanggo sa pagnanakaw at ilalagay sa isang hiwalay na silid mula sa iba pang mga hostage na tinipon sa pangunahing bulwagan ng gusali. Samantala, inatasan ng propesor sina Rio at Tokyo na dayain ang mga pulis sa pamamagitan ng pagpapanggap na aalis ng gusali at muling pumasok, kung saan tila sila ay nakulong doon. Gayunpaman, nangyari ang hindi inaasahan dahil, sa insidente, nagtamo si Rio ng tama ng baril mula sa mga pulis na naging sanhi ng galit ni Tokyo at agad na naglunsad ng isang mabangis na ganting atake. Tila nag-aalala siya sa kalagayan ni Rio hanggang sa mabunyag na lihim na nag-iibigan sina Tokyo at Rio. Ang relasyon nilang dalawa ay malinaw na nakatanggap kaagad ng pagtutol mula kay Berlin at ng propesor dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipagrelasyon sa kapwa-miyembro. Sa kabilang banda, isang policewoman na nagngangalang Raquel Murillo ang nakatalagang humawak sa kasong robbery. Pagkatapos ay nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Luis Prieto, isang miyembro ng Spanish intelligence na nangangasiwa sa kanyang trabaho sa kaso. Pagkatapos ay itinalaga si Raquel na makipag-ayos sa mga magnanakaw sa pamamagitan ng telepono kung saan direktang sinasagot ng propesor. Gayunpaman, ang dalawa ay hindi umabot sa isang kasunduan na kapakipakinabang sa magkabilang panig. Samantala, sa loob ng gusali, inutusan ni Berlin ang mga bihag na magsuot ng parehong pulang uniforme at maskara tulad ng isinusuot ng mga magnanakaw. Inutusan ni Prieto ang Special Forces na pasukin ang gusali at patumbahin ang mga magnanakaw sa gabi. Gayunpaman, tinutulan ni Raquel ang plano dahil maaaring malagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bihag. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Prieto na isa sa mga bilanggo doon ay si Allison Parker, na anak pala ng embahador ng Britanya sa Espanya. Kailangan nilang unahin ang kaligtasan ni Allison dahil kapag may nangyari sa kanya, magte-trigger ito ng mainit na digmaan sa pagitan ng 2 superpowers sa Europe.
Sa kabilang banda, inasahan na ito ng propesor kaya hiniling niya kay Allison na makipag-ugnayan sa pulisya at sabihin sa kanila na ang lahat ng mga bilanggo ay nakadamit na parang mga tulisan. Agad namang nag-alinlangan si Prieto dahil kapag sila ay kumilos ng padalos-dalos, malalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bihag. Sa wakas ay sumuko siya at nagbigay ng utos sa mga special forces na umatras. Matapos hadlangan ang mga plano ni Prieto, inutusan ng mga magnanakaw ang lahat ng mga bihag na magmadali upang mag-print ng mas maraming pera hanggat maaari. Samantala, nagpasya si Raquel na pumunta sa isang coffee shop malapit sa gusali upang pakalmeyan ang kanyang isip at tawagan ang kanyang ina. Nakita niya ang propesor na masayang nagpahiram ng cellphone sa kanya dahil naubusan na ng battery ang cellphone nito. Walang kahit katiting na hinala sa propesor, ginamit ni Raquel ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ina. Kinabukasan, kinuha ni Berlin ang isang babaeng hostage na nagngangalang Monica upang elahad ang anunsyo sa labas ng gusali na lahat ng mga hostage ay maayos. Pagkatapos noon, dinala niya ito pabalik sa gusali. Samantala, inutusan ni Moscow ang ilang mga lalaking bihag na mag-drill ng mga butas. Sa kabilang banda, ang iba pang mga hostage ay pinahintulutan na mag-record ng mga video na mamaya ay ipapakita sa kani-kanilang mga pamilya. Medyo nainggit si Tokyo na si Rio ang naatasang bantayan si Allison. Lalo na sa pagiging caring ni Rio sa kanya. Habang nakikipagtalo si Tokyo sa kanyang kasintahan, palihim na inactivate ni Allison ang kanyang cellphone upang masubaybayan ng pulisya ang signal at magsagawa ng wiretapping. Agad namang natauhan si Rio sa cellphone niya at inihagis sa bintana. Gayunpaman, natukoy ng pulisya ang mukha ni Rio at natuklasan ang ilang bagay sa pamamagitan ng mga recording ng camera ng cellphone ni Allison. Pagkatapos ay tumawag si Raquel sa telepono at nakipag-ugnayan sa propesor kung saan ipinaalam nito sa kanya na nakilala ng pulisya ang mukha ng isa sa mga magnanakaw. Nang marinig ito, hiniling ng propesor kay Berlin na magsagawa ng pananaliksik sa mga bihag at tiyaking wala silang hawak na mga cellphone. Samantala, isang lalaking bilanggo na nagngangalang Arturo ang nagsabi kay Monica na mayroon siyang isa pang cellphone sa bulsa ng kanyang jacket na nakasabit sa ibang silid. Si Arturo ang direktor ng Royal Mint ng Spain at si Monica ay ang kanyang sekretarya at ang kanyang babae na ipinagbubuntis ang anak ni Arturo. Pagkatapos nito, nakiusap si Monica sa mga magnanakaw na ilipat siya sa ibang silid dahil mayroon siyang panic attack na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Sa kabilang banda, mukhang seryoso ang pakikipag-usap ni Rio kay Berlin tungkol sa kanyang relasyon sa pag-ibig. Iginiit niya na hindi nakikialam si Rio sa mga usapin sa trabaho sa mga personal na bagay tulad ng kanyang romantikong relasyon kay Tokyo. Maya-maya, nakipagkita ulit si Raquel sa professor sa coffee shop malapit sa building. Dahil sinubukan ng propesor na lapitan si Raquel at ang kanyang kainahinalang saloobin, pagkatapos ay naparalisa siya at tinanong ang kanyang tunay na layunin. Pagkatapos ay inimbestigahan niya siya sa harap ng lahat ngunit walang nakitang kainahinala. Dumating ang lalaking may-ari ng coffee shop at sinabi sa kanya na ang propesor ay isang regular na customer ng coffee shop at isang mabait na lalaki dahil kilala nila ang isa't isa. Dahil sa hiya at pagkakonsensya, nagmamadaling umalis doon si Raquel. Pagbalik sa gusali, lihim na pinainom ni Denver ng gamot si Monica. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay natuklasan ni Berlin, kaya inutusan niya si Monica na bumalik sa silid ng hostage. Samantala, si Tokyo, na alam na si Rio ay binugbog ni Helsinki, ay nagalit at binaril ang ilang CCTV camera bilang tugon. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa propesor at nagbanta na papatayin ang sinumang mangangahas na saktan ang kanyang kasintahan. Naiinis si Helsinki at ang iba pang miyembro sa palaging pakikialam ni Tokyo sa mga usapin sa trabaho at mga personal na bagay, na lubhang mapanganib at maaaring ilagay sa panganib ang tagumpay ng kanilang misyon sa pagnanakaw. Samantala, si Denver, na inutusan ni Berlin na patayin si Monica, ay tila nag-aalinlangan na nagpasya siyang barilin si Monica sa binti at itago ang babae sa safe. Sa ibang lugar, ang ina ni Raquel ay mukhang sobrang gulat at nalilito nang matuklasan niyang nawawala ang kanyang apo. Hindi niya matawagan si Raquel sa pamamagitan ng kanyang cellphone, denial niya ang huling dial number na ginamit ni Raquel na agad namang kumonekta sa professor. Nang makatanggap ng tawag mula sa ina ni Raquel, sinugod ng propesor si Raquel sa police post na nasa harap ng gusali ng Royal Mint ng Spain at binigyan siya ng cellphone. Dahil hindi pinaghihinalaan ng mga pulis ang kanyang pagdating, sinamantala ng propesor ang pagkakataon na obserbahan ang performance ng mga pulis sa paghawak ng kasong robbery.
Samantala, mukhang natarante si Raquel dahil iniulat ng kanyang ina na nawala ang kanyang anak. Sa kabilang banda, mukhang dismayado si Tokyo at ang iba pa na inutusan ni Berlin si Denver na patayin ang isang hostage gayong inutusan silang huwag pumatay ng sinuman. Dahil alam niyang may pinatay si Denver, inatake kaagad sa puso si Moscow dahil hindi niya alam na magiging mamamatay tao ang kanyang anak. Sa ibang lugar, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Raquel matapos malaman na maayos na ang kanyang anak at kasama ang kanyang dating asawa. Gayunpaman, agad niyang hiniling sa kanya na layuan ang kanilang anak dahil nag-aalala siya na ang kanyang dating asawa ay maapektuhan ang kanilang anak. Pagkatapos nito, nakita ni Raquel ang propesor sa coffee shop at ibinalik ang kanyang cellphone habang nagpapasalamat sa kanya at humihingi ng tawad sa pagiging mapanghusga laban sa kanya. Dahil sa atensyon ng propesor at iba pang mabait na galaw, naging mas bukas si Raquel sa pagtalakay sa mga problema nito sa kanya. Hindi nagtagal, isang lalaking nagngangalang Angel ang lumapit kay Raquel at hiniling itong bumalik sa istasyon ng pulisya sa labas ng gusali. Si Angel ay isang deputy inspector at second in command ni Raquel. Samantala, nakasalubong ni Denver si Monica sa gusali at balak niyang alisin ang bala na nakabara sa kanyang binti. Gayunpaman, tumanggi si Monica dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng fetus sa kanyang sinapupunan. Sa kabilang banda, si Moscow, na sa wakas ay nagising pagkatapos ng atake sa puso, ay nakaramdam ng labis na pagkakasala sa pagkakasangkot ng kanyang anak at nagpasyang isakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng paglalakad palabas ng gusali at pagharap sa mga pulis na naghahanda na sa pag-atake. Gayunpaman, nang malaman ni Denver ang intensyon ng kanyang ama, nagmadali siyang pinigilan ang kanyang ama at sinabi sa kanya na wala siyang pinatay at sinaktan lamang si Monica. Nang marinig ang pag-amin ng kanyang anak, labis na nakaramdam ng ginhawa si Moscow. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Berlin na makalanghap ng sariwang hangin sa labas kung saan kinuha ni Denver at Moscow ang ilang hostage, kabilang si Arturo, sa bubong ng gusali at pinasuot silang lahat ng mga maskara upang dayain ang mga pulis. Si Arturo, na nakarinig sa pag-uusap ni na Denver at Moscow tungkol kay Monica, ay galit na galit at tinutukan sila ng baril, humihingi ng paliwanag. Lumuhad sina Denver at Moscow at sinabihan ng iba pang mga bihag na lumuhad upang hindi sila mapaghinala ang kasapi ng gang ng mga magnanakaw. Samantala, si Raquel, na may alam sa pangyayari, ay nagutos sa kanyang mga tauhan na barilin si Arturo dahil sa tingin nila ay miyembro ito ng mga tulisan. Dinala ni Denver at ng iba pa si Arturo sa loob ng gusali para magbigay ng paunang lunas sa kanya. Sa kabilang banda, si Raquel, na napagtanto na ang lalaking nabaril ay ang direktor ng Royal Mint ng Spain, ay nakipag-ugnayan sa mga magnanakaw at humiling na magpadala ng mga medik sa gusali upang gamutin si Arturo. Pumayag naman ang professor. Kinagabihan, pumasok si Angel at dalawang lalaking paramedic sa gusali para gamutin si Arturo. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng mga magnanakaw, inutusan ni Raquel ang ilang mga pulis na palihim na pumasok sa gusali sa pamamagitan ng mga air vent. Sa ibang lugar, ang propesor, na sinusubaybayan ang lahat sa pamamagitan ng mga CCTV camera, ay agad na napagtanto na si Angel ay isang pulis at ipinaalam ito kay Berlin na humiling sa kanya na maging aware. Matapos magtanim ng bug sa salamin ni Angel, inutusan sila ng mga tulisan na agad nilang oprahan si Arturo. Sa pagkakataong iyon, lihim na kinuha ni Denver ang ilang kagamitang medikal at anesthetics na kailangan para gamutin si Monica na malubhang nasugatan ng putok ng baril. Hindi lang iyon, ngunit binigyang pansin niya ang bawat hakbang ng medical team habang nagsasagawa ng operasyon upang malaman niya ang gagawin sa panggagamot kay Monica. Pagkatapos nito, bumalik siya sa safe room upang makipagkita sa kanyang ama na nag-aalaga kay Monica na ang kalagayan ay kritikal. Samantala, si Nairobi, na matagal nang naghihinala sa mga galaw ni Denver, ay palihim na sinundan siya sa safe room at nalaman niyang buhay pa si Monica. Gayunpaman, hindi ito iniulat ni Nairobi kay Berlin at sa iba pa at nagpa siya na tulungan si Denver at Moscow na iligtas si Monica. Sa kabilang banda, nakatanggap si Berlin ng tawag mula sa propesor na nagpaalam sa kanya ng mga kainahinalang paggalaw sa paligid ng gusali. Pagkatapos ay inutusan ni Berlin si Angel at ang iba pa na umalis kaagad at inutusan ang mga magnanakaw at lahat ng mga bihag na magpalit ng kanilang mga maskara upang malaman kaagad kung may nanghihimasok sa kanila. Pagkabalik sa police station, sumugod si Angel para sabihin ito kay Raquel, kaya agad niyang pinabalik ang mga pulis at kinansela ang kanilang misyon na makapasok sa gusali.
Ayos na naman ang plano ng propesor lalo na't masusubaybayan na niya ang mga galaw ng mga pulis dahil sa wiretapping device na itinanim sa salamin ni Angel. Pagbalik sa gusali, nakita si Berlin na papasok sa opisina at inilabas ang isang kahon na naglalaman ng ilang bote ng medicinal liquid at injection. Agad niyang itinago ang droga nang biglang pumasok si Tokyo sa silid. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na aminin ang kanyang kasalanan sa propesor para sa pag-utos kay Denver na pumatay ng isang tao. Walang ibang pagpipilian si Berlin at agad na nakipag-ugnayan sa propesor na inihayag ang lahat. Nang marinig ito, mukhang nadismaya ang propesor dahil ang kanyang second in command ay lumabag sa mga patakaran. Ganap na hindi maaaring tiisin ng propesor ang kanyang mga miyembro na lumalabag sa utos na huwag pumatay ng sinuman. Bukod dito, hinimok siya ng pulisya na magsumite ng ebidensya na ang lahat ng mga bihag ay ligtas at maayos. Pagkababa ng telepono at paglabas ni Tokyo sa kwarto, binuksan ni Berlin ang box ng gamot at tinurak ang likidong gamot sa kanyang kamay. Sa ibang lugar, natukoy ng mga pulis ang isang susi ng sasakyan sa pamamagitan ng CCTV camera na malamang na sasakyang ginamit ng mga magnanakaw. Ang propesor, na nakakaalam tungkol dito, ay agad na nakipag-ugnayan kay Helsinki upang tanungin ang tungkol sa kotse na iniwan niya sa isang tambakan ng kotse. Gayunpaman, sinabi ni Helsinki na hindi niya nilinis ang mga bakas ng mga naiwan pa sa kotse. Nang marinig ito, agad na naghanda ang propesor ng ilang kagamitan para mabura ang kanilang mga bakas sa sasakyan at sumugod doon. Bago umalis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Raquel na humiling sa kanya na palayain ang 8 menor de edad na bihag. Binigyan niya siya ng 1 oras para pag-isipan ang alok. Gayunpaman, ginamit ng propesor ang susunod na oras upang magtungo sa tambakan ng kotse at ayusin ang problema. Sa maikling kwento, sa wakas ay dumating ang propesor sa tambakan ng kotse at palihim na pumasok doon upang hanapin ang sasakyan na ginamit ni Helsinki. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay natuklasan sa lalong madaling panahon ng isang tao na nagtatrabaho doon, ngunit pinabayaan siya pagkatapos masiyahan sa kalokohan at pananakot sa kanya. Pagkatapos ay bumalik ang propesor sa kanyang pinagtataguan at ipinaalam na papalayain ang mga menor de edad na bihag. Dahil wala ang pangalan ni Allison Parker sa listahan ng mga hostage na pakakawalan, hinimok ni Prieto si Raquel na gawin ang lahat para kumbinsihin ang mga magnanakaw na palayain si Allison. Pagkatapos ay nag-alok ang propesor na ipagpalit ang iba pang 8 hostage para kay Allison Parker. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinang-ayunan ito ni Raquel at Prieto. Sa pamamagitan ng isang eavesdropper, nalaman ng propesor na plano ni Raquel at ng pulisya na magtungo sa isang ginamit na tambakan ng kotse pagkatapos makipag-ayos, kaya sumugod muna siya doon upang alisin ang trail. Sa pagkakataong ito, nahanap na ng propesor ang hinahanap niyang sasakyan at agad na nilinis ang mga fingerprint at bakas ng mga ito na maaaring naiwan sa bawat gilid ng sasakyan. Nag-iwan siya ng butones sa car seat at nagmamadaling umalis doon nang matapos. Dahil dumating na si Raquel at ang mga pulis, napilitan ng propesor na magtago sa kotse habang nagpaplano ng matinding pagtakas sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang palaboy. Sinadya niyang punitin ang kanyang damit at hindi na makilala ang kanyang mukha at katawan. Ang isang pulis na hamarang sa kanyang pag-alis ay nalinlang sa pag-iisip na siya ay isang baliw na palaboy at pinaalis siya. Sa kabilang banda, nahanap ni Raquel at Angel ang mga kagamitang ginagamit sa pagbuburn ng mga fingerprint ngunit walang nakitang sino man doon. Nang sa wakas ay bumalik ang propesor sa kanyang pinagtataguan, pagkatapos ay inilabas niya ang isang recording ng pakikipag-usap nila ni Raquel sa media, kung saan pumayag siyang makipagpalitan ng 8 Espanyol na bihag para kay Allison Parker. Bigla itong nagdulot ng galit sa lahat ng mamamayang Espanyol dahil mas pinili ng kanilang pamahalaan na iligtas si Allison Parker, na isang mamamayan ng Britanya, dahil lamang siya ay anak ng embahador ng Britanya, kaysa sa 8 menor de edad na mamamayang Espanyol. Lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan tinatalakay ng propesor at ng kanyang koponan ang ruta ng pagtakas. Inutusan ng propesor si Moscow at ang iba pa na gumawa ng isang butas na gagamitin nila upang dayain ang mga pulis habang tumetakas sa isang tunnel na itinayo 5 taon na ang nakakaraan. Sa ibang lugar, sa wakas ay nahanap na ni Raquel ang botones na inilagay ng propesor kanina at natukoy ito bilang isa sa mga botones ng coat ni Berlin. Sinadya iyon ng propesor bilang parusa dahil nilabag ni Berlin ang mga patakaran. Nakatanggap ang pulisya ng impormasyon tungkol kay Berlin na naging magaling na magnanakaw na maraming beses nang lumabas-pasok ng kulungan. Kilala siyang walang pamilya o kamag-anak. Ayon sa testimonya ng isang bilanggo na nasa parehong selda ng bilangguan, kilala siyang may sakit,
kung saan maaaring magbago ng husto ang kanyang kalagayan sa pag-iisip tuwing lumalala ang sakit. Nalaman ni Raquel na si Berlin ay hindi lamang dumaranas ng isang pambihirang sakit ngunit nakamamatay dahil siya ay may taning na 2 taon lamang na mabubuhay. Plano ni Raquel na magpakalat ng impormasyon tungkol sa kanya para mabawi ang tiwala ng mga tao. Iminungkahi ni Prieto na bahagyang baguhin ang impormasyon tungkol kay Berlin sa pamamagitan ng pagdaragdag sa kanyang listahan ng mga krimen bilang human trafficker na may kaugnayan sa pagbebenta at pagbili ng mga menor de edad. Pagkatapos ay dinala ng pulis ang isang lalaking nagtatrabaho sa isang tambakan ng kotse upang esketch ang mukha ng propesor na nakita niya. Nang malaman ito ng propesor, mabilis na kumilos ang propesor sa pamamagitan ng pagbabanta na papatayin ang kanyang pamilya kung gagawa siya ng sketch ng kanyang mukha at iulat ito sa pulisya. Samantala, sa loob ng gusali, si Nairobi, na nanonood ng balita sa telebisyon, ay nagulat sa impormasyon tungkol kay Berlin. Wala siyang ideya na nakagawa si Berlin ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Gayunpaman, itinanggi ni Berlin ang lahat ng mga akusasyon at sinakal si Nairobi dahil nakakairita ito. Hindi lang iyon, kinumpirma din niya na hindi pa niya nagamit ang sasakyan. Gayunpaman, alam ni Berlin na ang taong nasangkot sa problemang ito ay si Denver, na lihim na humiram ng kanyang suit para sa isang party. Niyaya niya si Helsinki at ang iba pa na hanapin ang kinaroroonan ni Denver. Sa wakas ay nakasalubong niya si Denver na nasa tapat ng inidoro at agad niyang nalaman na may hinihintay si Denver. Binuksan ni Berlin isa-isa ang mga palikuran at nakita ang kinaroroonan ni Monica, na buhay pa. Kasabay nito, pumunta doon si Tokyo at sinabi sa kanya na gusto siyang kausapin ng propesor sa telepono. Pagkatapos ay sinabi niya sa propesor na si Monica ay buhay pa. Nang malaman ito, gumaan ang loob ng propesor at hiniling sa kanya na isagawa ang susunod na plano. Inutusan ni Berlin ang kanyang koponan na gumawa ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagbaril ng mabangis at pag-uutos sa mga hostage na sumigaw ng may saloobin. Si Raquel at ang mga pulis na nakarinig nito ay nagmamadaling nakipag-ugnayan sa propesor at hinimok siya na agad na magsumite ng ebidensya na nagpapakita na ang lahat ng mga hostage ay buhay at maayos. Pagkatapos nito, pinag-usapan ni Raquel at Angel ang espesyal na gamot ni Berlin para sa kanyang karamdaman. Batay sa nakuhang impormasyon, ipinaalam ni Angel na ilang araw bago nangyari ang pagnanakaw ay may bumili ng espesyal na gamot ng maramihan sa isang butika. Hiniling sa kanya ni Raquel na magsagawa ng karagdagang investigasyon hinggil sa mga gamot na ito. Pagkatapos ay tiningnan ni Raquel at ng ilan sa kanyang mga kasamahan ang videotape ng mga hostage na ipinadala ng propesor. Gayunpaman, dahil hindi siya sigurado at naghinala na gawa-gawa lang ang video, hiniling niya na payagan siyang makapasok at makipagkita ng personal sa mga hostage at siguraduhing maayos silang lahat. Sumang-ayon ang propesor. Sa wakas ay pumasok si Raquel sa gusali at sinalubong siya ni Berlin, Tokyo at Rio. Matapos suriin, si Raquel pala ay may dalang bag. Si Tokyo na nakahanap ng kasangkapan ay ibinigay ito kay Rio upang agad na sirain. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Tokyo at ng iba pa. Ang eavesdropper na dala ni Raquel ay may dala palang mensahe para kay Rio na ipinadala para malaman niya ang mensahe. Pagkatapos nito, isa-isang sinalubong si Raquel ng mga bihag kung saan kinumpirma niya ang kanilang pagkakakilanlan at kanya-kanyang mga pangyayari. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tokyo at Rio ang tungkol sa nakamamatay na sakit ni Berlin, umaasa na magkawatak-watak sila. Walang imik si Berlin nang ibunyag ni Raquel ang kanyang sikreto sa kanila. Matapos makipagkita si Raquel kay Allison Parker at matiyak na ligtas ang lahat ng mga hostage, napilitan siyang umalis sa gusali. Sa parehong oras, nakasalubong ng professor si Angel sa coffee shop. Noong una, sinadya ng propesor na maghukay ng impormasyon kaugnay ng investigasyon na isinagawa ng pulisya. Gayunpaman, sa halip ay tinanong ni Angel ang pagkakakilanlan at address ng tirahan ng propesor. Nagpanggap ang propesor bilang isang negosyante ng apple cider vinegar na nakatira malapit sa lokasyon upang maiwasan ang pagdududa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta si Angel sa kinaroroonan ng propesor upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Mukhang inaasahan na ito ng propesor at inihanda na ang lahat. Gayunpaman, lihim na kinuha ni Angel ang kutsara ng propesor at iniabot ito sa forensic team para kumpirmahin ang pagkakasangkot niya sa kasong robbery na hinahawakan ni Raquel. Noon, may oras si Angel na iabot ang mga fingerprint na nakakabit sa sasakyan ng pulis na ginamit ng propesor nang pagbantaan niya ang isang lalaki mula sa isang used car dump. Kung magkatugma ng 100% ang fingerprints ng propesor sa kutsara at sasakyan ng pulis, nasisigurong sangkot siya sa nakawan.
Matagal na siyang pinaghihinalaan ni Angel dahil bigla itong sumulpot sa buhay ni Raquel nang hawakan nito ang kasong robbery sa Royal Mint ng Spain. Sa ibang lugar, si Rio ay nasa banyo at binuksan ng isang mensahe mula kay Raquel na naglalaman ng isang video recording ng kanyang mga magulang na humihiling sa kanya na agad na isuko ang kanyang sarili sa pulisya. Nangako si Raquel na mababawasan ang sentensya kung magpapasya siyang sumuko at makipagtulungan sa pulisya. Samantala, sumugod si Angel sa butika para ipagpatuloy ang investigasyon. Pagdating niya doon, nagulat siya nang malaman niyang ninakawan ang butika at kinuha ang lahat ng data. Napagtanto niyang nauuna ng isang hakbang ang propesor sa pulis, kaya naghinala si Angel na may espiya sa panig ng pulisya. Dahil sila lang ni Raquel ang nakakaalam ng impormasyon, pagkatapos ay naghinala siya na si Raquel ay kasapi ng gang ng mga tulisan na tinutulungan sila mula sa labas. Sa kabilang banda, ganoon din ang iniisip ni Raquel at pinaghihinalaan niya si Angel na kasapi ng isang gang ng mga tulisan. Nasangkot sila sa mainit na debate na naging dahilan ng pag-alis ni Angel sa investigation team ng kasong robbery. Pagkatapos ay naghapunan si Raquel kasama ang propesor at pinagbantaan siyang ihatid siya sa kanyang tirahan. Sinunod naman ng propesor ang hiling ni Raquel at dinala siya sa kanyang pinagtataguan na binago niya sa paraang makumbinsi siya. Dahil walang nakitang kainahinala si Raquel sa propesor, humingi ito ng tawad sa kanya at nagpalipas sila ng gabing magkasama. Pareho silang lihim na umiibig sa isa't isa, pero pinili ni Raquel na mag-focus muna sa kanyang trabaho. Samantala, lasing na nagmamaneho si Angel dahil bigo siyang hindi nagtiwala sa kanya si Raquel at mas gusto niya ang isang estranghero na ngayon lang sumulpot sa kanyang buhay. Pagkatapos ay tumawag si Angel mula sa forensics team na nagpaalam sa kanya na ang fingerprints ng propesor na natagpuan sa kutsara at sa kotse ng pulis ay naging 100% na tugma na nagpapahiwatig na siya ay talagang sangkot sa pagnanakaw sa Royal Mint ng Espanya. Sumugod si Angel para tawagan ang cellphone ni Raquel, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa ina ni Raquel at nag-iwan ng voicemail na binanggit ang pagkakasangkot ng propesor sa pagnanakaw. Gayunpaman, pagkatapos gawin ito, nagkaroon siya ng isang kalunos-lunos na aksidente sa trapiko at ang kanyang kondisyon ay nasa kritikal na kondisyon. Samantala, si Arturo at ilang lalaki na nabihag at itinalagang gumawa ng butas ay gumawa ng planong pagtakas at inihanda ng husto ang lahat. Balak ni Arturo na makipagkita kay Monica at anyayahan itong tumakas kasama niya. Habang nakasalubong niya si Monica, sumugod ang iba pang mga hostage para tanggalin ang kanilang mga posas kasama ang mga kagamitan na kanilang inihanda. Nang dumating si Oslo upang magdala ng pagkain para sa mga bihag, siya ay hinampes ng bakal na naging sanhi ng matinding pinsala. Samantala, si Arturo, na naiinggit sa closeness ni Monica at Denver, ay nagalit at hinamon si Denver ng away. Gayunpaman, madaling natalo ni Denver si Arturo na sa wakas ay sinabi ang planong pagtakas ng mga bihag upang hindi niya ito mapatay. Nang marinig ito, sumugod si Denver upang ipaalam kay Berlin at sa iba pa. Kasabay nito, 16 na tao ang nagawang pasabugin ang pinto sa likurang bahagi ng gusali at ligtas na nakalabas doon. Agad namang naghanda ang mga pulis sa pag-atake matapos masecure ang mga hostage. Si Berlin at ang iba ay nasangkot sa isang shootout sa mga pulis, habang ang propesor, na nakasaksi sa insidente sa pamamagitan ng isang CCTV camera, ay mukhang napaka-tense at natatakot. Sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagtataboy sa pulisya matapos bombarduhan ni Tokyo ng sunod-sunod na pag-atake sa pulisya na nagpapahintulot kay Berlin at sa iba pa na madaling harangan ang pagpasok at kontrolin ang sitwasyon. Samantala, nalaman ni Raquel ang pagtakas ng mga hostage at ang aksidente ni Angel sa pamamagitan ng news broadcast sa TV. Mabilis siyang pumunta sa ospital para tingnan ang kalagayan ni Angel. Kinalaunan ay nakilala niya ang asawa ni Angel na nagsabi sa kanya na maraming beses na siyang kinontak ni Angel bago ang aksidente na para bang may mahalagang bagay na kailangang i-report kaagad sa kanya. Nang marinig ito, pinagsisihan ni Raquel ang paghihinala kay Angel bilang miyembro ng mga tulisan. Sa loob ng gusali, nakita ni Helsinki na si Oslo ay bumagsak na walang malay at malubhang nasugatan. Sinabi ni Berlin kay Helsinki na malamang na hindi mabubuhay si Oslo nang dalhin nila siya para sa paggamot dahil ang kanyang mga pinsala ay malubha at nakamamatay. Gayunpaman, tumangging maniwala si Helsinki at kumpiyansa siyang mapapagaling si Oslo dahil siya ay matatag na veterano sa digmaan. Dahil sa sinabi ni Helsinki, labis na nalungkot at naantig si Denver at ang iba pa. Ngunit sumang-ayon sila kay Berlin. Sa ibang lugar,
tila inaasahan ng propesor ang pagtakas dahil sa likas na katangian ng tao na gustong mabuhay sa anumang pagkakataon. Gayunpaman, mayroon siyang iba pang mga plano upang harapin ito sa pamamagitan ng pagpapalabas na ang mga hostage ay kanilang mga kasosyo. Pagkatapos ay hiniling sa mga hostage na makipagkita kay Berlin ng isa-isa at makipag-ayos sa mga magnanakaw, kung saan inalok sila ng €1,000,000 na pabuya kung susundin nila ang utos ng mga tulisan hanggang sa oras na para sila ay palayain. Samantala, sa ibang lugar, nakatanggap ng impormasyon si Raquel, na kararating lang sa kampo ng pulisya malapit sa lokasyon tungkol sa wiretapping device na itinanim sa salamin ni Angel. Sa ibang lugar, pinakikinggan ng ina ni Raquel ang voicemail ni Angel at isinulat kaagad ang impormasyon. Dahil sa hindi niya maabot ang cellphone ni Raquel, tinawagan niya ang propesor at sinabi sa kanya ang impormasyon para maipasa niya kay Raquel. Nang marinig ito, nataranta ang propesor dahil nalaman na nina Angel at ng ina ni Raquel ang tunay niyang pagkatao. Dahil na-comatose ngayon si Angel sa ospital, sinugod ng propesor ang ina ni Raquel at napilitang planuhing patayin ang ina ng babaeng mahal niya. Sa pagdating, ang propesor ay sinalubong ng napakabait na ina ni Raquel. Pagkatapos ay naglagay siya ng lason sa kanyang inumin. Gayunpaman, nang iinumin na niya ito, hinampas niya ang kamay nito hanggang sa mahulog ang tasa at mabasag. May konsensya pa ang professor at hindi kayang pumatay ng inosenteng matandang babae. Ang ina ni Raquel na medyo may katandaan ay naisip na ang baso ay nahulog ng mag-isa at humingi ng tawad sa kanya. Habang nililinis ng nanay ni Raquel ang nabasag na baso at natapon na kape, lihim na tinanggal ng propesor ang voicemail mula kay Angel at kinuha ang lahat ng isinulat niyang tala na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa tunay niyang pagkatao. Hindi nagtagal, umuwi si Raquel at sinalubong ng propesor dala ang isang bouquet of flowers. Niyaya niya itong mananghalian kasama ang kanyang ina na agad naman itong tinanggap. Habang kumakain ng tanghalian, inisip ni Raquel ang bawat impormasyong nakalap nila ni Angel tungkol sa kaso ng pagnanakaw at nagsimulang tipunin ang mga nakakalat na piraso ng puzzle sa maraming posibleng posibilidad. Matapos makakuha ng ilang posibleng posibilidad, inutusan ni Raquel ang mga pulis na hanapin ang bahay na pinagtataguan ng mga magnanakaw sa paligid ng butika dahil malamang hindi sila nalalayo doon. Hindi nagtagal, muling nakipag-ugnayan kay Raquel ang mga pulis at ipinaalam na may nakita silang bahay na hinihinalang taguan ng mga magnanakaw bago nila isagawa ang pagnanakaw. Nagmadali siyang pumunta doon at dinala ang professor. Sa kabilang banda, ang propesor ay mukhang napaka-tense at natatakot na mahanap niya ang katotohanan. Habang si Raquel at ang mga pulis ay pumapasok sa bahay, ang propesor ay naghihintay sa kotse na kinakabahan. Dahil napansin niyang nagiinuman sila ni Berlin isang araw bago ang pagnanakaw. Laking gulat ni Raquel at ng mga pulis nang matuklasan ng iba't ibang larawan at tala na may kaugnayan sa pagnanakaw ng Royal Mint ng Spain nang pumasok sila sa bahay. Nagmamadali silang kolektahin ang lahat ng ebidensya doon habang ang propesor ay sabik na naghihintay at sa wakas ay natapos na ang unang season ng seryeng Money Heist. Ano sa tingin niyo ang susunod na mangyayari? Comment niyo na sa ibaba. Abangan niyo ang season 2 ng Money Heist na ilalabas natin sa mga susunod na araw. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na. Paki-like na rin ang video upang matulungan ang channel na ito. And as always, thank you for watching.